Kabilang sa pinakamagagaling na mga doktor, Pilipino. Dito sa Pilipinas, marami rin tayong mga dekalibreng doktor. Yun nga lang, kulang sila sa gamit. Pero tila nakakahabol na ang ilan sa kanila, lalo na sa larangan ng liver transplant. Dahil kamakailan lang, nabigyan ng panibagong atay at buhay ang isang bata. Larawang ito ng 3 taong gulang na si Erica, para na siyang nauupos na kandila. Payat na payat. Luwa ang mga mata at naninilaw ang buong katawan. Ito'y dahil sa malubhang sakit sa atay na biliary atresia, kung saan nasira o walang bile duct o koneksyon ng kanyang atay at maliit na bituka, dahilan para malason ang atay. Karaniwang inborn ang sakit na ito. Kaya naman halos pagsukluban ng langit at lupa ang mag-asawang Christian at Carmela nung natuklasan nila ang kondisyon ng kanilang anak. Mahigit 4 na milyong piso daw kasi ang kakailanganin para maipagamot si Erica. Nung nag-bleed siya, nakita niya umiiyak ako. Sabi niya, huwag ka nang iyak. Lalaban ako habang sumusuka siya ng dugo. Habang nilalabas niya yung dugo, gagaling ako. Mag-i-school pa ako, diba? Hahatid mo pa ako. Haalagaan mo ako. Ang masaklap pa rito, dati na ring namatayan ang anak sina Christian at Carmela dahil din sa sakit sa atay. Wala na si Krisa, sabi ko. Bakit? Di ba bakit ano ba talagang nangyari? Hindi ko maintindihan. Tapos, sabi niya, pabayaan na natin kasi brain dead na siya. Tapos, nung sinabi niya yun, ano ba talaga yung sakit niya? Bakit hindi niyo kagad sinabi sa akin? Pakiwari nila, himala na lang daw ang makakasagip kay Erica. Nito lamang unang linggo ng Enero, nagkaroon ng milagro. Dininig ang mga dasal ng pamilya. Sumailalim si Erica sa isang liver transplant na isinagawa ng 21 dalubhasang Pilipinong doktor. Ito'y sa pagtutulungan ng The Medical City at ilang ahensya ng gobyerno katulad ng PCSO o ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Tumagal ng 24 oras ang operasyon. Inilipat kay Erica ang bahagi ng isang malusog na atay. Mahalaga raw na kamatch ni Erica ang kanyang donor para tanggapin ang kanyang katawan, ang kanyang bagong atay. Kung hindi, lalo lang daw lalala ang kanyang kondisyon. Ang liver donor ni Erica, ang 18 anyos niyang tiyuhin na si Jefferson. Matapos daw sumailalim si Jefferson sa iba't ibang laboratory exam para tiyakin kung match sila ni Erica, sunod siyang sumailalim sa isa ring major operation para kumuha ng maliit na bahagi ng kanyang atay. Hindi naman lahat kasi kukunin. Alangan naman kunin yung buong atay mo. Ano naman yung para sa'yo. Huwag silang matakot. Ang ganda po ng post-op recovery ni Erica. Hindi laging ganyan. Makalipas ang mahigit 2 linggo, ipinakita na sa publiko si Erica at nagagawa na niyang kumaway at ngumiti. Nung bisitahin siya ng aming programa sa ospital nito lamang Huwebes, mas masiglang Erica ang aming dinatnan. Wala na ang mga tubong nakakabit sa kanyang katawan. Sinusubukan na rin niyang maglakad sa tulong ng kanyang ama. Pero bakas pa rin sa kanyang paghihirap na kanyang pinagdaanan. Bagamat may ilang liver transplant nang naisagawa sa Pilipinas, ang kaso raw ni Erica ang maituturing na kauna-unahang matagumpay na liver transplant
sa ating bansa. Luckily, everything went smoothly. Generally, of course, may konting bleeding, mga ganyan, but that's part of it and we were able to control everything naman, no? So, ang crucial kasi sa operation na to, yung pagkakabit ng liver, well, yung pagtanggal sa donor at saka yung pagkabit dun kay Erica. Kasi tatanggalin mo rin yung buong liver na may sakit ni Erica, tapos ilalagay mo dun sa lugar niya yung bago. Si Erica, abot langit ang pasasalamat sa kanyang tiyuhin. Jeff, Ano binigay niya sa'yo? ha? Ano yung binigay niya sa'yo? Atay niya. Nasaan yung atay niya? Ayun. Isa sa 15,000 na ipinapanganak na sanggol ang nagkakaroon ng biliary atresia. Sa Pilipinas, tinatayang may 200 panibagong kaso nito taon-taon. Kadalasan, mga bagong panganak na sanggol na babae ang tinatamaan. Ilan sa mga sintomas nito ang maitim na dumi at ihi, namamagang bahagi ng tiyan at naninigas na bahagi ng atay. Katulad ng mahigit 1 taong gulang na si Yesha, meron ding biliary atresia. Wala naman daw napansing kakaiba ang mga magulang nito nung ipinanganak siya. Pero nung magdadalawang buwan na si Yesha, bigla na lang daw nanilaw ang kanyang balat. Napapansin namin ng asawa ko, medyo madilaw si Yesha. Sabi ng mga matatanda, normal lang daw yan dahil may pusod pa. Bilad lang daw namin sa araw, mawawala raw yung mga paninilaw niya. Nung hindi umayos ang kondisyon ng bata, muli nila itong ipina-check up. Dito nila natuklasan na may malalang sakit pala sa atay ang kanilang anak. Nabubulok na po yung atay ng anak ko. Kailangan na raw po namin talagang sumailalim sa liver transplant. Nung tinanong ko po yun kung magkano, sabi nila 3 to 4 million. Hindi po namin talaga kaya yung ganun. Hindi ko matanggap na ganun yung kailangan ng anak kong halaga. Hanggang ngayon, hirap na hirap po talaga kami sa paghahanap ng pera, paggamot sa kanya. Araw-araw, kailangan ni Yesha na uminom ng hindi bababa sa 9 na gamot para sa kanyang ihi, buto, atay, dugo at puso. Pagtitinda ng candy at chichirya ang ikinabubuhay ng pamilya ni Yesha. Kulang pa sa kailangan nilang pambili ng gamot na umaabot ng 1,000 piso kada buwan. Kaya para matugunan ang mga pangangailangang medikal ni Yesha, nagpakalat sila ng mga latang may larawan niya para manghingi ng tulong. Minsan nga, parang nawawala na raw sila ng pag-asa. Pero nung nabalitaan daw nila ang matagumpay na liver transplant kay Erica, alam daw nilang walang dahilan para ngayon pa sila bumitaw sa kanilang pananampalataya. Nabuhayan po kami ng loob nung nabalitaan namin sa TV na may successful na operasyon na rito sa atin sa Pilipinas at hindi na kailangan pumunta pa ng Taiwan. Tuwan-tuwa po kami dahil may pag-asa na para sa anak namin na mali-liver transplant din dito sa Pilipinas. Ilang lata na ba na may mga larawan ng batang may biliary atresia ang nakita natin, subalit atin lang nilagpasan. Sana sa susunod na may makita kayong lata na may mga larawan ng mga batang may biliary atresia, wag lang natin itong lagpasan. Tugunan ang kanilang mga pangangailangan para may isang bata na naman na maisalba. Susuriin lang nating mabuti ang ating paligid, pati na ang ating sarili. Marami tayong pwedeng panghugutan ng inspirasyon. Mahalin natin ang ating lahi, pati na ang ating angking kulay.
Dahil kung ano ang kakaiba sa atin, ang siya ring magpapaangat sa atin. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita ngayon, mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Pwede nyo rin po kaming i-email sa kmjs@gmanetwork.com para sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin. O pwede nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook account. At ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Meron din po kaming Twitter account, km_Jessica_Soho. Hanggang sa susunod na Sabado po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica